ay masuportahan natin itong upcoming federal form of government sa ang buong sambayan ng Pilipino ay nagkaisa para siyempre matulungan lahat ng mga naapektuhan nating mga kababayan dahil sa kaguluhan sa may Marawi sa may Mindanao. At ngayong umaga, kikilalanin po natin ang ilan sa mga tumulong po sa mga naapektuhan ng sigalot sa Marawi City. Makakasama po natin ngayong umaga, Her Royal Highness Hadja Putri Bay Marieta Noor Aisha P. Mindalano Adam, ang President and CEO po ng Marahadja Tabunaway Descendants Council. Assalamualaikum. Ayun po, siyempre po mahalaga po yung pag-uusapan natin ngayong umaga dahil nga po nakita po natin sa buong social media actually Dayan na talagang very active yung grupo nila sa pagtulong sa Marawi. Magbahagi po tayo kung ano po yung mga ginawa po natin doon. Okay. Unang-una, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na po sa Cotabato City, sa Marawi at sa iba't ibang karatig pook ng Mindanao. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamusta po ma'am yung ating mga kababayan po doon? Partikular po yung mga nasa evacuation centers, yung mga na-displace po nating mga kababayan dahil po sa kaguluhan sa Marawi City. Nakakalungkot dahil marami po sa ating mga kababayan na gustong-gustong bumalik sa kanilang mga bahay pero wala na silang babalikan. Sa amin, sa Maharaja Tabunaway Descendants Council of the Philippines, kung saan ay ang ating partner na isang international organization from London, tumulong po sa atin upang maipabahagi natin yung ibang mga tulong, kagaya po ng mga food packs na binibigay natin sa ating mga kababayan na na-displace. Sa amin, ang focus namin is more on the IDPs na home base. Kasi sila yung madalas na hindi naaabot ng tulong. So, pinipilit namin sa aming grupo, sa aming team, na i-reach out sila dahil alam namin na hindi sila masyado naabutan o nakakarating sa kanila yung mga ambag ng ating gobyerno. At ibang mga evacuation center na narating namin kagaya ng Balui, sa fisheries ng Iligan, pati yung sa Isinde, maraming mga evacuation centers na naabutan na rin natin at nabahagian natin ng mga tulong kagaya ng medical mission, food packs na relief, mga clothing, used clothings, at saka mga party food packs ng mga bata, pati mga school supplies. So yun po yung aming naiparating sa kanila. Okay. Pinapakita po ngayon sa ating mga screens yung mga larawan po ng inyong activities na ginawa dyan sa may Mindanao. Pero bago po yung first po napunta nyo doon, kamusta po yung sitwasyon ng mga kababayan natin, lalo na displaced po sila? Napakahirap. Alam nyo, Jules at saka Dayan, kung kayo po ang nandoon, talagang mahuhulog yung loob nyo sa kanila. Dahil tinitiis nila yung init, yung iba't ibang environment na hindi talagang kaya-aya sa kanila, pero wala silang magawa. Gustuhin man natin yakapin silang lahat, hindi natin kakayanin sa dami nila. And hanggang ngayon po ay sinusubukan pa rin namin na puntahan yung mga iba't ibang mga home base ng mga IDPs at umaabot pa rin kami ng mga iba't ibang tulong. Sa ngayon, na meron kaming pinaplano na bigyan sila ng mga livelihood programs, kagaya doon sa mga mothers na wala silang ginagawa, nandoon lang sila sa evacuation center. So we propose na makapagbigay kami ng mga ilan-ilang mga livelihood program upang magkaroon sila ng sarili nilang hanap buhay nang hindi naman sila umaasa sa ating gobyerno. Okay. Maganda po yung mga ginawa ninyo at mga plano pa. Mabuhay po kayo at sana nga po ay malaking tulong po iyan para maging inspirasyon din po kayo sa iba at marami pa pong mga organisasyon aside from the government